97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kaya mo bang magmahal at ipaglaban ang isang taong minsan ang hinusgahang hindi katanggap-tanggap ng lipunan? Dear Papa Dudut, binabati ko po kayo ang lahat ng ating mga kabarangay ng isang mapagpalang araw. Isa po ako sa mga libu-libong loyal listeners ninyo. At sa totoo lang po ay matagal ko nang balak na magpadala ng aking kwento. Pero palagi pa rin po akong pinangungunahan ng pangamba na baka may makakilala po sa akin na kamag-anak o kakilala. Kaya naman po ang request ko po sana ay itago ninyo ang aking tunay na pangalan. Gayon din ang mga tauhan sa aking kwento. Ako po si Angel, 25 years old at nakatira sa Pasay City. Ako po ang panganay sa 4 na magkakapatid. At maaga pa lamang ay dumidiskarte na po ako para makatulong sa aking mga magulang dahil may kahirapan po ang aming buhay. Ang tatay ko po ay isang jeepney driver samantalang ang nanay ko naman po ay namamasukan bilang isang janitress sa isang kumpanya. Pangarap po ng mga magulang ko na makapagtapos po kaming lahat at gumanda ang aming buhay. At sa kabutihang palad naman po ay wala naman po ang naging pasaway sa aming magkakapatid. At wala po ang naging repeater o bagsakan sa amin. Hindi man po kami katalinuhan pero nairaraos pa rin namin ang aming pag-aaral. Dahil sa sipag at tiyaga. Yun lang po talaga, Papa Dudut. Habang tumatagal ay lalo pong lumalaki ang gastos namin sa pag-aaral. Lalo na noong college na po ako. At tumungtong na rin sa high school ang aking mga kapatid. At sa kasamaang palad ay tinamaan din po ang baga ng aming tatay mga 5 years ago. At naging mahina po ang resistensya niya dahil sa araw-araw na pamamasada at paglanghap ng usok sa kalsada. At kahit po gusto ko na nga po siyang tumigil sa pamamasada ng mga panahon na yon, ang sabi niya hanggat hindi pa daw niya kami nakikita na maayos na ang buhay, ay hindi rin daw po siya mapapagod na magtrabaho. Ay nako, grabe naman yung ubo mo. Iinumin mo muna itong maligamgam na tubig ha at ipaghahanda kita ng salabat para naman maging hawahan yung pakiramdam mo. Mabuti na lang at sakto din na sinigang itong niluto ko ngayon. Huwag ka na kaya munang mamasada bukas. Wala ito. Sandali, inom lang akong tubig. Dahan lang. Bukas, wala na itong ubo ko. Tay, tama si nanay. Iba na naman yung tunog ng ubo mo ngayon. Baka ma-hospital ka ulit. Hindi. Wala na ito. Nako, huwag mo nang pigilan niyang ubo mo. Oy, siya, sige. Mamasada ka na nga bukas. Pero sa tanghali ka na umalis, ha? Sayang ang pasada. Kalahating araw ang mawawala. Kesa naman ikaw ang mawala sa amin. Diyos ko naman, Elmer. Mag-isip-isip ka. Oo nga naman, Tay. Magpahinga na kasi muna kayo bukas. Ay, hindi ako po pwedeng magpahinga. Mag-i-enrollment na ulit kayo. Kahit isang araw lang yan. Malaking kawalan yan. Huwag na po kayong mag-alala sa gastusin namin sa school. May trabaho naman po ako ngayon eh. Mag-i-endo ka na ulit, hindi ba? At saka, Angel, 2 taon ka na lang bago graduate. Gusto ko na nga rin munang patigilin ka dyan sa pagiging working student mo eh. Para hindi makasagabal sa pag-aaral mo. Tay, kaya ko naman pong pagsabayin ng pag-aaral at ang pagtatrabaho. Kumpara naman sa inyo, hindi hamak na mas malakas ang katawan at resistensya ko. Huwag niyo na po akong alalahanin. Ay, hindi yan ang pinupunto ko.
Ang ibig kong sabihin, kahit pa malakas siyang katawan mo, mahirap mag-aral ang katawan at utak na pagod. Baka mamaya yan pa ang maging dahilan para madelay ka sa pag-graduate. Tay, graduate po ako. Pangako yan sa inyo ni nanay. Kahit na ano pang mangyari, hindi ako papayag na hindi ako makapagtapos sa takdang panahon. Gusto ko na rin po makakuha agad ng regular at mas maayos na trabaho pagka-graduate ko. Huwag niyo na po ako masyadong alalahanin. At yung stress, nakakadagdag pa sa sakit ninyo. Elmer, ay may punto naman itong si Angel. Hinay-hinay lang. Ilang araw na naman ulit yung ubo mong yan eh. Baka mamaya tuluyan ang bumigay ang baga mo. Mas malaking gastos yan. Ay nako, wag nga kayong OA. Alam ko ang katawan ko. Kaya ko ito. Saka simpleng ubo lamang ito. Ay nako, ewan ko ba sa'yo? Kailangan pa ba kitang ikadena dito para makapagpahinga ka naman? Nung nagsabog ng sipag at tiyaga ang Diyos, sinalo mo naman lahat. At parang nagbilang anghel po si Nanay Papadudut. Tumuloy pa rin po sa pagbiyahe si tatay sa kabila ng masama niyang pakiramdam. At pag uwi niya sa gabi talagang grabe na ang ubo at lagnat niya. Kinabukasan ay isinugod po namin siya sa ospital kahit pa nanlalaban siya dahil ayaw niyang gumastos. At doon na nga po namin nalaman na nagkatubig na nga po siya sa baga. At dahil nga po sa nangyari ay napagastos po kami ng husto sa pagpapaospital ni tatay. Sa awa naman ng Diyos ay na-discharge naman po siya matapos ang ilang araw at sa bahay nagpagaling na. Pero bago po namin siya nailabas ay kinakailangan naming mangutang sa mga kamag-anak at kaibigan dahil hindi naman pumayag ang ospital na mailabas siya hanggat hindi namin nababayaran ang lahat ng aming bills sa kanila. Ang buong sweldo ko po sa pinagtatrabahuhan ko ay napunta lang sa pagbabayad sa utang. At bukod pa dyan ay tuloy-tuloy pa rin ang gamutan ni tatay. Kaya tuloy-tuloy din ang mga gastos namin. Kaya naman talagang naging desperado po ako ng mga panahon na yon para makakuha kaagad ng trabaho. Pero sa kasamaang palad ay wala po talagang mahanap, Papadudut. Papalapit na po ng papalapit ang enrollment ko at ng mga kapatid ko. At walang-wala na po talaga kami. Kaya't iniasa ko na lamang po sa Panginoon ang kahihinatnan naming pamilya. Angel! OMG! Mary! Kumusta ka na? Uy, blooming ka! Naku, hindi. Nagkapera lang ng konti, kaya gumanda. Oo nga. Mukhang big time ka na ngayon, ah. Saan ka na ba nakalipat ng work? Naku, medyo nahirapan nga ako nun maghanap pagkatapos nating maendo. Pero ayun, sinwerte namang nakahanap din ako ng trabaho. So, saan ka na ngayon? Ha? Sa call center. Call center? Uy, may opening ba sila sa part-time? Ha? Naku, wala ngayon eh. Pero huwag ka mag-alala. Kapag nagkaroon, sasabihan kita kaagad. Grabe, ang hirap talagang makahanap ng part-time na trabaho ngayon. Karamihan talagang full-time ang gusto, no? Gusto ko nang patusin yung iba eh, pero night shift naman. Paano pa ako makakatulog niyan kung may pasok ako sa umaga? Naku, alam mo, ang gawin mo, magtrabaho ka na lang kaya ng isang buong taon. Tumigil ka muna sa pag-aaral, tapos mag-ipon ka muna. Hindi pwede. Nangako ko kina nanay at tatay na gagraduate ako on time. Pangako ko rin yun sa sarili ko. Pangit din kasi tingnan sa resume kung lalampas ako sa 4 na taon. Baka isipin agad, bumagsak ako. Ay, naiiyak na nga ako, Mary eh. Sobrang lapit na ng enrollment tapos kulang na kulang pa rin yung pang tuition ko. Gusto mo ba, pahiramin muna kita? Naku, wag na. At saka, di ganun din. Kailangan ko rin humanap ng ipambabayad sa'yo. Pinatagal ko lang yung problema. Ang kailangan ko talaga ngayon, trabaho. At yung siguradong trabaho na sana. Yung hindi matatapos kada ilang buwan.
Tapos hindi ko na naman alam kung saan ako kukuha ng pera. Lalo pa ngayong humina na talaga yung baga ni tatay kakapasada ng jeep. May mga utang pa nga rin kami nung huling na ospital siya eh. Naku, si tatay mo? Kawawa naman. Mary, kung hindi mo mamasamain magkano kinikita mo sa call center? Ay, sige, aaminin ko na Angel. Hindi ako sa call center nagtatrabaho. Ha? Saan? Basta. Bakit? Illegal ba? Hindi naman. Waitress ako sa isang KTV. Uy, bakit? Anong masama sa pagiging waitress? Hindi ako yung basta-bastang waitress ha. Ha? Ibig mong sabihin, nagko-call girl ka? Hindi kagaya ng iniisip mo at ng marami dyan. May kliyente kami sa KTV na naghahanap ng mga katibol. Usap-usap lang kami, ganun. Tapos kada oras ang bayad sa amin. Kaya malaki ang kitaan. Malalaki pa kadalasan mag-tip. So, ganun lang. Usap-usap lang. Walang, Wala. Well, depende sa'yo yun kung papayag ka sa kliyente mo kapag nag-alok. Tapos kapag naging bastos na yung kliyente, may bouncer naman kami. So usap-usap lang talaga. Oo. Gusto mo bang itry? Ha? Parang hindi ko kaya. Okay, sige. Naiintindihan naman kita. Pero kung magbagong isip mo, tawagan mo lang ako ha. O kahit kung gusto mo lang ding umutang, huwag ka mahiyang magsabi sa akin, okay? Sige. Salamat, Mary Papa Dudut, nagulat po ako noon sa confession sa akin na yon ni Mary. Nakatrabaho ko po si Mary sa isang maliit na grocery, kay darang ko po siya at kapareho ko siyang working student. Masiyahin at palaban na babae si Mary, Papa Dudut. Tulad ko, working student din siya at ang nakababatang kapatid niya po ay special child. Iniwan din po sila ng kanyang ama noong mga bata pa sila. Kaya ang nagtaguyod sa kanilang tatlong magkakapatid ay ang nanay niya. Kaya kung tutuusin ay mas malaki nga rin po talaga ang gastos ni Mary sa pang-araw-araw dahil sa sitwasyon nilang pamilya. Kaya nga rin po ako nagulat nang sumunod na magkita kami ay talagang mukhang yumaman na siya. At doon po ako napaisip kung magkano po kaya nga talaga ang kinikita niya sa KTV para umasenso ng ganon kabilis. Samantala ay patuloy lang po ako na naghahanap ng trabaho, Papa Dudut. Ni hindi ko naisip na magka-interes ako sa ganong klase ng trabaho. Kahit na po kasi sinabi pa ni Mary na inosente lang naman ang ginagawa nila ng mga kliyente niya. At pinapaniwalaan ko naman po siya. Batay sa pagkakakilala ko sa kanya ay hindi pa rin mali sa isipan ko ang masamang tingin ng lipunan sa mga KTV girls. Pero nang papalapit na ang enrollment naming magkakapatid at nagagalit na rin ang mga pinagkautangan namin dahil may mga sarili din silang pinagkakagastusan sa perang ibabayad namin, ay unti-unti na po akong natempt na pumasok na rin sa KTV. At hindi nagtagal ay pumayag na rin po ako. Muli kong kinontak si Mary at sinabi na interesado akong subukan ang ginagawa niyang trabaho. Medyo high class po ang KTV na pinagtatrabahuhan ni Mary, Papa Dudut. Ang suot po nila ay formal, mga nakagown na akala mo ay a-attend ng debut. Karamihan ng mga kliyente ng KTV ay mga foreigner. At nang nag-obserba po ako isang gabi ay nakita ko pong kwentuhan nga lang naman ang nangyayari sa mga kliyente at sa ibang mga KTV girls. Kung meron mang kakaibang nangyayari, mga simpleng landian lang. Doon ko rin nalaman kay Mary na yung iba sa kanila ay nai-love na nga rin sa mga kliyente nila at naging boyfriend o asawa na. At isa na nga si Mary doon na nagkaroon ng boyfriend na gwapo at batang Koreano. Nang makita ko po ang klase ng trabaho na ginagawa nila ay doon ko na nga po nakumbinsi ang sarili ko
na talagang sumabak sa pagke-KTV. Naisip ko na sakto lang din naman po ang pasok doon dahil hanggang 3:00 lang ng madaling araw bukas ang KTV. At pwede pa ako makatulog ng ilang oras bago ang klase ko. Huling 2 taong ko na rin po sa college noon kaya hindi na kasing bigat ng dati ang load na kailangan kong pasukan. Kaya 2 araw bago magsimula ang unang araw ng klase namin ay nagsimula na rin po ako sa pagki-KTV. Inilihim ko ng matindi ang bagay na yon sa aking pamilya. Ang sinasabi ko po sa kanila ay waitress lamang ako sa isang sosyal na restaurant. At dahil malayo din po ang KTV sa bahay namin at sa eskwelahang pinapasukan ko ay naging komportable din po ako na wala akong makakasalamuha na kakilala ko. Ang sabi ko sa sarili ko, 1 taon lang ako dito at pagtungtong ko ng huling taon sa kolehiyo ay may sapat na akong pera para makapag-focus sa pag-aaral. Miss! Sandali! Ano yon? Naiwan mo tong cellphone mo sa pila sa cashier. Hala! Naku! Salamat! Salamat ng marami. Naku, wala yun. Buti na lang pala ako yung kasunod mo sa pila. Kung iba nakakuha niyan, baka hindi na binalik sa'yo. Pwede ba akong makiupo dito? Sige, sure. Naku, maraming salamat talaga. Wala ako sa wisyo puyat kasi ako kagabi. Naku, okay lang yun. Ano ka ba? Nangyayari naman sa atin lahat yan. Ako nga pala si Jeremy. Ako naman si Angel. Nice to meet you, Angel. Magka-course tayo, di ba? Nakikita kita dati sa org pero parang hindi ka na active. Oo. Nung second year kasi ako, hindi na nga ako nakakapag-active. Working student kasi ako kaya hindi ko na kaya magdagdag pa ng extracurricular activities. Wow! Ang galing mo naman. Buti na babalanse mo. Medyo mahirap. Pero kakayanin para sa ekonomiya. Actually ako dapat magtatrabaho din ng part-time. Pero hindi ko na tinuloy. Ayos lang. May scholarship din naman ng varsity. Ay, oo nga pala. Kaya pala medyo familiar ka. Kasi nasa basketball team ka nga pala. Oo nga, pero palagi namang bangko. Sa totoo lang, alam mo, gusto ko nga rin mas maging active dito sa school Gusto ko mag-audition sana sa theater group. Kaso, alam ko naman eventually aalis din ako kasi hindi kakayanin ng schedule ko. Saan ka ba nag-work ngayon? Ha? Sa restaurant. Nag-waitress ako pagkatapos ng klase. Ganun? Saan bang restaurant yan para makakain naman ako doon minsan? Malayo Sa restaurant na yung nasa loob ng isang building sa may Global City. Para talaga yun sa mga empleyado ng mga kumpanya sa building. Talaga? Ang layo pala, no? Sayang naman. Pero buti hindi ka na haggard sa pagkukommute mo tapos may pasok ka pa. Medyo hassle nga Kasi umaabot ako sa rush hour kaya halos 2 oras ang biyahe. Pagdating ko doon, hulas na ako. Ikaw? Nahuhulas? Parang hindi naman. Sigurado ako na maganda ka pa rin kahit sa tingin mo haggard ka na. Naku, basketbolero ka talaga. 1 oras pa lang tayo nag-uusap. Nambobola ka na. At dahil nga sa hindi sinasadyang pagkakataong yon, ay naging magkaibigan kami ni Jeremy Papadudut. Magkabatch po kami pero sa ibang section po siya. Naging instant din po ang pagiging magaan ng loob ko sa kanya. Mabait po si Jeremy, masiyahin, masipag, hindi man po siya ganon kagwapo. May dating po siya. Lalo pat miyembro siya ng basketball team. Kaya hindi nga po nagtagal ay parang nagka-crush na nga po ako sa kanya. At ramdam ko din po na may crush din siya sa akin. Hindi nagtagal ay parang naging mag-MU na kami. Lalo pat pareho naman kaming single.
Palagi po kaming magka-text at malimit na magkasabay na rin po sa pagla-lunch. Wala din po kasi akong halos na barkada sa school kasi nga po eskwelahan, trabaho at bahay lang ako. Lalo na noong first year pa lamang kung kailan ang mga estudyante ay bumubuo pa lamang ng kani-kanilang mga grupo. Si Jeremy naman po ay halos ang mga barkada ay mga varsity din. Kaya naman minsan ay nahihila na rin po ako sa mga lakad nila. Gayon pa man ay may isa pa rin pong humaharang sa pagkakaibigan namin ni Jeremy. At eto na nga po ang aking pagpapakatotoo at ang aking lihim na trabaho sa KTV. Natatakot po kasi ako na magbago ang tingin niya sa akin, lalo pat masama ang tingin ng lipunan sa mga kagaya namin. At para hindi na nga po manganak ang kasinungalingan ko sa aking totoong trabaho sa gabi, ay sa tuwing mapag-uusapan po namin ni Jeremy ang tungkol sa aking pag-working student, ay agad ko pong tinatapos o nililihis ang usapan. Pero hindi po nagtagal, ay mas naging mahirap na po sa akin ang magtago nito. Lalo na noong nanligaw sa akin si Jeremy ng formal at ako naman ay na-fall na rin sa kanya. Hoy, dalawa tayo magbabayad dito ha. Hindi ako papayag na ililibre mo na naman ako. Mahal-mahal sa restaurant na to. Uy, ano ka ba? Ako ang sasagot dito. Ako nagyaya eh. Hindi nga sabi eh. Split tayo dito ha. At saka ang dami kong in-order. Okay lang yan. Sus, birthday ko naman eh. Birthday? 2 linggo nang nakakaraan yung birthday mo tapos libre pa rin to? Hindi na, maghati na tayo sa bill. Sumweldo naman ako eh. Ay, sige na nga. Pero may ibibigay muna ako sa'yo. Ha? Ano yun? Ito. Huh? Bakit may paregalo? Wala namang okasyon. Basta, nakita ko yan tapos naalala kasi kita. Ano naman kaya to? Uy, ang ganda naman itong bracelet. Nakita ko yan sa mall tapos naalala kita. Alam kong matutuwa ka dyan kasi di ba nga mahilig ka sa stars? Jeremy, mukhang mamahalin to ah. Okay lang. Mahal din naman kita eh. Hindi ko matatanggap to, I'm sorry. Angel, please. Huwag mo sanang mamasamain. Hindi ako nagbubuhat ng bangko pero napapansin ko na gusto mo rin ako. Bakit hindi pwede? Jeremy, ayoko muna. Masyado ako maraming iniisip sa mga panahong to. Marami akong responsibilidad. Kailangan ko mag-focus sa pag-aaral. Di dalawa tayo. Angel, pareho naman tayo ng course eh. Magka-batch tayo. Di sabay tayong mag-aral. Hindi naman natin kailangan ng maraming quality time eh. Dahil nagkikita naman tayo sa school. At isa pa, tanggap ko naman na may trabaho ka. Basta, hindi muna pwede. Pero mahal mo ako. 'Di ba? Oo. So wala namang magbabago sa sitwasyon eh. Itutuloy lang natin yung ganito. Ang magbabago lang yung status natin from single to in a relationship na. Kaya hindi ko maintindihan, Angel. Jeremy, hindi mo pa ako lubos na kilala. Angel, ano ba kasi ang sinasabi mo na yan? Bakit? Anong klaseng tao ka ba? May kaso ka ba? Nagnakaw ka ba? Nakulong ka ba? Kung hindi ka naman nanlalamang ng kapwa, wala ka naman dapat na ipangamba. 'Di ba? Walang magbabago sa atin. Sige. Tingin ko dapat mo na rin namang malaman. Ano ba kasi yon, Angel? Jeremy, hindi ako sa restaurant nagtatrabaho. Okay. So, saan ka nagtatrabaho? Sa KTV. Sa KTV? Nagtatrabaho ka sa KTV? Bilang waitress? Bilang KTV girl. Ano? May mga kliyenteng pumapasok sa KTV. Gusto ng good time sa loob ng ilang oras. Yung iba naghahanap ng mga makakausap. Pipili sila sa amin tapos kapag nagustuhan ng isa sa amin… Tama na.
Kapag nakapili na sila, iti-table na kami. Tapos… Tama na sabi! Sabi ko na nga ba ganyan na magiging reaksyon mo. Bakit wala naman akong nilalamangan tapos sasabihin mo walang magbabago? Sarili mo ang nilalamangan mo. Dahil nagbebenta ka ng katawan. Hindi ako nagbebenta ng katawan. Aliw oo, pero katawan hindi. Pero ano nga ba naman ang pinagkaiba nun sa'yo? Katulad ka rin nila. Wala ka rin palang pinagkaiba sa mga mapanghusgang tao. Ito na yung bracelet mo. At ito naman yung bayad sa kinain ko. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, kahit na may pag-aalinlangan ako na magtapat kay Jeremy tungkol sa aking totoong trabaho sa gabi, ay may bahagi sa akin na umaasang maiintindihan niya ako. Nakakaiba siya sa lahat ng mga tao na nakilala ko. At tatanggapin niya kung sino ako nang walang panghuhusga. Pero hindi pala. Nagkamali pala ako. Hindi po siya naging interesadong marinig kung ano man ang paliwanag ko. Ang kinapitan lamang niya ay nung sinabi kong KTV girl ako at ang mga dati pa niyang maling akala tungkol sa ganong klase ng trabaho. At sigurado po ako na matapos kong sabihin kay Jeremy na KTV girl ako, ang tingin niya sa akin ay napakarumi ko na. Matapos ng insidente yon ay umiwas na po ako kay Jeremy, Papa Dudut. Pero matapos ang isang linggo ay sumubok po ulit si Jeremy na kumontak sa akin at mag-sorry. Pero ako na po ang umiwas. At nung minsang nagkausap kami ng matino, ang sabi niya sa akin ay mahal niya ako. At tanggap na rin niya kung ano man ang trabaho ko. Pero hindi ko na po siya pinagbigyan ng pagkakataon. Ang sabi ko sa kanya, ang isang normal na katulad niya at ang katulad ko ay malabong magkaroon ng isang maayos at tahimik na relasyon. Nagpatuloy po sa pagsuyo sa akin si Jeremy ng ilang linggo matapos ng insidenteng yon, Papa Dudut. At kahit na maraming beses ko na pong pinanlalabanan ang sarili ko, nasagutin siya at makipagrelasyon sa kanya. Naisip kong ang nangyari sa amin ay patikim ng mga posible naming pagdaanan sa future. Sigurado ako na dahil sa trabaho ko, ang isang malaking kailangan niyang panlabanan ni Jeremy ay ang selos at paranoia na magiging loyal ako sa kanya. Kahit na kung sino-sino pang lalaki ang nakaka-table ko gabi-gabi. At bukod pa dyan ay magiging bahagi na ng pagkatao ko ang trabaho kong yon sa KTV. At alam kong balang araw ay lalabas din ang bagay na yon sa ibang tao, tulad ng sa mga magulang niya. At kung dumating ang araw na yon, ay hindi po ako sigurado kung kaya pa rin akong ipaglaban ni Jeremy. Nang tumagal ay nagsawa na rin po si Jeremy sa kakahabol sa akin. At ilang linggo matapos yon ay napansin kong palagi na po siyang may kasamang ibang babae. Si Tin, kaklase niya, maganda at fashionista. At doon ko po nalaman na mahal ko nga po talaga si Jeremy, Papa Dudut. Dahil sobrang naging masakit po sa akin ang makita siya na may kasamang iba. Angel! Oh, Jeremy! Angel, pwede ba tayo mag-usap? May trabaho ako ngayon Angel, please. Kahit isang oras lang. Sorry, wala akong isang oras. Ito na yung bus. Angel! Ay, sorry po ma'am. Angel, please. Bakit ba? Siguro naman pwede na tayo mag-usap ngayon. Ano bang gusto mo? Angel, mahal pa rin kita. May girlfriend ka na, di ba? Nakipaghiwalay na ako kay Tin kagabi. Hindi ko na kayang lokohin pa yung sarili ko Ikaw ang mahal ko. Jeremy, please. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Huwag mo na rin akong pahirapan. Angel, tanggap ko na. Tanggap kita kahit ano pa yung trabaho mo. Pero sa isip mo, marumi pa rin ako, di ba? Hindi. Wala na akong pakialam kung ano man ang trabaho mo.
Ni hindi mo man lang ako pinakinggan nun, Jeremy. Hindi mo pinakinggan yung paliwanag ko. Nagalit ka kaagad, hinusgahan mo kaagad ako. Pero niloko mo rin naman ako ah. 'Di ba? Kung hindi mo kinakahiya yung ginagawa mo, bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Bakit nilihim mo? Bakit nagsinungaling ka? Sorry. Natakot lang din kasi ako na hindi mo ko matatanggap. Hindi ko rin naman akalain na magkakagusto ko sa'yo ng mga unang linggo nating pagkakakilala eh. Hindi pa kita mapagkatiwalaan na maiintindihan mo ko at hindi mo ko agad uhusgahan kapag nalaman mo. Tapos nung unti-unti na ako nagkakagusto sa'yo, doon na ako mas lalong natakot na mawala ka. At ganun na nga nangyari. Kaya Jeremy, mas makakabuti talaga kung kalimutan na lang natin ang lahat na nangyari sa atin. Mabuhay ka na lang ng matiwasay. Ayoko na rin guluhin pa ang buhay mo. Pero, paano kung gusto kong guluhin mo ang buhay ko? Angel, I want you in my life. Kahit na sino o ano pa ang nakaraan mo. Kahit ano pa ang maging desisyon mo. Igagalang ko. Gusto kong maging bahagi ka ng buhay ko. At gusto ko rin sana na maging bahagi ako ng buhay mo. Jeremy, nasasabi mo yung mga yan ngayon dahil hindi lang tayo ang involved. Paano kung mas lumalim na ang relasyon natin? Paano mo ko ipapakilala sa mga magulang mo? Kung ako nga mismo hindi ko pa masabi sa mga magulang ko. Tayong dalawa naman ang magsasama eh. At kung mahal din ako ng mga magulang ko, kailangan nilang tanggapin at igalang ang mga desisyon ko sa buhay. Kaya please, Angel, bigyan mo naman ako ng pagkakataon oh. Sumama ka sa akin ngayon sa trabaho. Magmasid ka lang. At pagkatapos ng gabing to, tsaka ka magdesisyon kung mamahalin mo pa rin ako. At kung ano man ang maging desisyon mo, igagalang ko. Ang akala ko ay tatanggi sa akin si Jeremy Papadudut. Pero sumama po siya sa akin ng gabing yon. Pero sa totoo lang po ay gusto ko rin po naman talagang sumama siya sa akin. Para makita niya mismo ang klase ng trabaho na ginagawa ko. At para mapayapa siya na hindi yon tulad ng inaakala niya. At ng ibang tao kapag narinig ang trabaho ng isang babae ay KTV girl. Nang gabing yon ay naging medyo distracted po ako sa trabaho, Papadudut. Alam ko po kasi na nanonood sa akin si Jeremy. Maya't maya ay sinusubukan ko po siyang sulyapan para makita kung ano ang reaksyon niya. May mga pagkakataon din kasi na ang kliyente kong hapon ng gabing yon ay inaakbayan ako. Pero nahirapan po akong makita ang reaksyon ni Jeremy dahil medyo madilim ang lugar. Pero matapos po ang ilang oras ay napansin ko po na umalis din siya. At doon na po ako talagang nalungkot at halos maiyak. Dahil alam kong hindi kaya ni Jeremy ang makita na ako ay nakikipagkwentuhan at inaakbayan ng ibang lalaki. Kahit na trabaho lang. Angel. Jeremy, akala ko umalis ka na. Oh, umiiyak ka ba? Teka, sandali, may nangyari ba sa loob? Hindi. Wala nangyaring masama sa akin. Akala ko kasi umalis ka na. Shh, tahan na. Hindi ako umalis. Sinadya ko talaga na maghintay sa'yo dito sa labas. Para hindi na rin ako makagulo sa isip mo. Tuwing napapatingin ka sa akin, napapansin ko nawawala ka sa wisyo eh. Kaya lumabas na lang muna ako sandali. Oh, mukhang bukas pa naman tong coffee shop. Dito muna tayo. Halika, maupo tayo rito. Ano? Kumusta? Hindi mo kaya? Ay, sa totoo lang, hindi ko kaya, Angel. Naiintindihan ko. Pero kahit na ganun, hindi pa rin nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Ha? Mahal talaga kita, Angel. Ay. Nakita ko naman kanina eh. Malayo yung inaakala ko sa totoong trabaho mo. Sa trabaho niyo,
Nakita ko na kwentuhan lang naman tsaka pakikipag-inuman ang habol ng mga customer. Habang nandito ako sa labas kanina nag-research ako. Nakita ko na sa Japan uso rin naman yung ganito. May nakita nga ako na trabaho doon na hihiga lang yung babae tsaka yung customer na lalaki sa kama. Tapos yayakapin lang nung babae yung customer. Yun lang yun. Gusto lang nila yung pakiramdam na may yumayakap sa kanila. Sa totoo lang, Jeremy, karamihan sa mga kliyente namin ganun. Karamihan sa kanila mga foreigner na malulungkot, mga Hapon, Koreano, mga mahihina dumiskarte sa mga babae. Oo, merong mga bastos, pero karamihan sa kanila kita mong mababa ang tingin sa sarili na kailangan pa nila magbayad ng babae para mapansin sila. Ang lungkot naman. Karamihan ng mga tao iniisip na puro sexual lang ang ginagawa naming mga KTV girls. Pero kadalasan para kaming psychologist. May kliyente ako dati, umiyak lang. Nagkwento tungkol sa asawa niya na hiniwalayan siya. Alam mo sa tingin ko kahit papano, sa loob ng ilang oras, natulungan ko siya. Nakakuha siya ng kausap. Ng taong pakikinggan siya at hindi huhusgahan. Pero paano kapag nagkagusto sa'yo? Paano yun kapag na-fall sa'yo? Hindi naman maiiwasan yun, pero syempre, kailangan ko lang ding dumistansya. At saka meron din naman kami mga bouncer dito. Kapag lumalampas na sa dapat yung kinikilos ng kliyente, sisenyasan lang namin sila at aawatin na nila. Pero paano kung nasa labas na? Mukhang delikado yun. Yun na nga lang. Pero sa awa ng Diyos, ayun, ligtas pa naman ako. Angel, napakabuti ng kalooban mo. At walang nagbago. Mahal na mahal kita. Jeremy, please huwag kang magbitiw ng salita na hindi mo kayang pangatawanan. Angel, hindi ko man kaya na makita ka na may napapasayang ibang lalaki. Pero pag-aaralan ko. Pipilitin ko na labanan yung pagsiselos ko dahil mas matimbang ang nararamdaman kong pagmamahal para sa'yo. At kung mahal mo ako, ibibigay ko rin ang buong tiwala ko sa'yo na ako lang din ang mamahalin mo. Mahal din kita, Jeremy. Talaga? Mahal mo ako? So, papayag ka na maging tayo? Sige, susubukan ko. Subukan natin. At nakipagrelasyon na nga po ako kay Jeremy Papadudut. At sa awa ng Diyos ay naging maayos naman po ang aming samahan. Sa katunayan nga po ay hinahatid at sinusundo po ako ni Jeremy sa trabaho ko. Natatakot daw po kasi siya na mapano ako lalo pat madaling araw na akong umuuwi at may kalayuan ng bahay ko sa KTV na pinagtatrabahuhan ko. Natatakot din daw po siya na baka may magkagusto sa aking kliyente at maging stalker ko. Bagay na nangyayari na nga rin po sa akin eventually nang may isang Hapon na magkagusto sa akin. At sa labas ay doon ako pinipilit na makipag-date sa kanya. At kung wala nga po si Jeremy ay baka kung napano na ako ng gabing yon. Sa eskwelahan naman po ay malaking tulong din sa akin si Jeremy. Dahil magka-batch kami, sabay po kaming nagre-review kapag may exam. Kapag may mga nami-miss ako na mga notes dahil kung minsan ay inaantok ako sa klase dahil na rin sa puyat sa trabaho ay pinapahiram niya ako ng notes. At sa awa ng Diyos ay naitawid naman po namin ang first sem sa kolehiyo dahil na rin sa aming pagtutulungan. Sa puntong yon, wala na po akong mahihiling pa sa Diyos. Nakakuha ko ng loyal at understanding na boyfriend. Nakakaipon ako ng malaki dahil sa trabaho ko at gumaan-gaan na po ang buhay naming pamilya. Gayunpaman ay nanatili pa rin pong lihim sa aking pamilya ang aking totoong trabaho. Hindi ko pa rin po makayana na umamin sa kanila dahil na rin po sa takot na masamain at damdamin nila yon ng husto. Lalo na ang tatay ko
Nasa puntong yon ay labis na rin ang self-pity dahil pakiramdam niya ay wala siyang kwentang ama dahil sa kanyang sakit. Kaya nagpasya ako na ilihim ang aking totoong trabaho sa kanila at dalhin na lamang ang bahaging yon ng aking buhay hanggang sa aking kamatayan. Kahit pa sinabihan ako ni Jeremy na baka mas makakabuti na magtapat na rin ako sa pamilya ko kaysa naman sa iba pa nila malaman. Kaya naman nagpasya na rin po ako na hindi ko na nga po paaabuti ng 1 taon ng pagtatrabaho sa KTV. Meron po akong sinet na target na ipon at kapag naabot ko na po yun ay kaagad na rin po ako mag-resign. Alam ko po kasi na habang nagtatagal ako sa KTV at habang may nakakasalamuha ako sa lugar na yon ay mas lumalaki ang tsansa na marami pa ang makaalam ng aking trabaho. At nang malapit ko na nga pong maabot ang target na ipon ko ay doon naman po nagbiro ang pagkakataon, Papa Dudut. Akala ko'y napakaswerte ko ng nilalang pero sa isang iglap ay parang bigla kong dinagukan dahil isang gabi may isa akong hindi inaakalang makakataumpalad sa KTV. At yon ay si Makoy, ang ka-team ni Jeremy sa basketball. Problema? Mary, yung kakapasok lang na kasama ng mga Koreano, kilala ko yung Pinoy na kasama nila. Ha? Si Makoy yun, ka-varsity ni Jeremy. Anong gagawin ko? Eh di wala. Alam na rin naman ni Jeremy ang tungkol sa trabaho mo, hindi ba? O bakit ka magkakaroon ng pakialam dun? Mary, masama ang ugali niyan. Sinubukan na kong pormahan yan kahit na kami na ni Jeremy. Eh ayun na nga, alam na rin naman ni Jeremy eh. Hindi yun yung kinakatakot ko. Paano kung ipagkalat niya? Angel, may kliyente ka sa table 13. Mary, anong gagawin ko? Paano kung siya yan? Angel, kung siya man yan, nakita ka na niya. Kung siya makatable mo, eh di mas maganda para makaharap mo siya at makausap. Makoy? Hi, Rose. Dali. Dito ka sa tabi ko. So, Rose pala ang KTV girl name mo ha? Mas bagay naman kasi yung Angel, mapanlin lang eh. Makoy, para lang malinaw, may rule kami dito sa KTV na walang bastusan. Table-table lang to. Usap-usap lang. Kaya huwag ka magbalak ng kung ano dahil isang senyas ko lang sa bouncer at ilalabas ka nila dito. Oh, easy. Sungit mo naman. Bakit? Nag-uusap lang naman tayo ah. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Hindi pa nga kita nahahawakan eh. Kung gusto mo nang mababastos sa gabing to, huwag ako. Humanap ka ng iba. Uy, ngayon lang ata ako nakakita ng prosti na mataas ang pride ah. Hindi ako prosti. Oh, sige, oo na. Eh ano bang tamang tawag sa trabaho nyo? Escort? Ka-table? GRO? Alam ba ni Jeremy to? Oo. We, di nga. Eh di kung gusto mong malaman, itanong mo sa kanya bukas. Uy, atapang na tao talaga. So, ibig mong sabihin, pumayag siya na jowain ka niya kahit na alam niyang gabi-gabi, iba-iba ring lalaki ang kasama mo? Wow! Totoo palang true love. Hindi ako pumapatol sa mga lalaki na kung sino-sino kagaya ng iniisip mo. Pero pumapatol ako ng suntukan sa mga bastos na kagaya mo. Sige nga. Sapakin mo nga ako ngayon. Pwede ba uminom na lang tayo? Di, dali na. Sapakin mo ako. Alam mo kaya kita nagustuhan dati? Alam ko kasing palaban kang babae eh. Yun pala, sa ibang bagay ka lumalaban. Tumigil ka na, Makoy. Dali na. Oh, eto, pisngin ko oh. Sapakin mo na ako. Akin na yung kamay mo. Bitiwan mo ko. Dali na.
Ang dami mo pang arte! Bitiwan mo ako! Kuya Leo! Agad na nirespondihan naman po ako ni Kuya Leo, ang bouncer namin sa KTV ng gabing yon. Pinalis po ang grupo nila sa KTV para hindi na magkagulo pa. Samantala, pinayagan naman po ako ng mabait kong manager na huwag na munang tumanggap ng iba pang kliyente sa gabing yon. Agad ko pong tinawagan si Jeremy at nagpasundo. At pagdating po niya ay doon ko ikinuwento ang nangyari. At hindi ko po akalain na yon ang magiging unang away namin ni Jeremy, Papa Dudut. Noon ko lang po na-realize kung gaano pala talaga kahirap kay Jeremy ang pigilan ng sarili niya na maparanoid at magselos. At ngayong kakilala pa niya at mas malala pa, si Makoy pa ang naging kliyente ko na notoryo sa pagiging basagulero at playboy sa eskwelahan namin. At ramdam kong medyo natamaan ng pride ni Jeremy. Pero mabuti na lamang po talaga at mahal namin ang isa't isa at matibay na ang aming relasyon, kaya't nagkaayos din po kami ng gabing yon. Inihanda na lang po namin ang aming mga sarili sa kung ano man ang gagawin ni Makoy kinabukasan sa eskwelahan. Hi, Rose. Mag-isa ka ata pwede ba kitang makatable? Umalis ka na, parating na si Jeremy. Oh, so hindi ka pa niya hinihiwalayan? At bakit naman niya ako hihiwalayan? So hindi mo pa nakwento sa kanya yung nangyari sa atin kagabi? Sinabi ko na sa'yo, alam na ni Jeremy ang tungkol sa trabaho ko, kaya tumigil ka na. Hindi yun. Yung tungkol sa nangyari sa atin, na natikman na kita. Ano? Anong pinagsasasabi mo dyan? Basta ako, ang naalala ko nangyari sa atin kagabi, naghalikan tayo sa KTV. At pagkatapos nun nag-check-in na tayo sa katabing motel. Tanga ka rin talaga, no? Alam ni Jeremy ang totoong nangyari. Sinundo niya ako agad doon. Kakilala niya si Kuya Leo, kakilala niya mga katrabaho ko. Kahit ano pang kasinungalingan mo, walang kwenta. Wala naman akong pakialam sa iisipin niyo ni Jeremy Yung mga kabatch natin, yung mga nakakakilala sa inyo, yun ang pwede kong pagkwentuhan ng totoo. Hayop ka talaga? Kaya kung ako sa'yo… Makoy! Umalis ka na! Oh, Jeremy! Bakit mo naman ako pinapaalis? Nakikipagkwentuhan lang naman ako dito kay Rose. Kay Angel. Kung ayaw mo ng gulo, umalis ka na! Ayoko naman talaga ng gulo, dude Kagabi nga, ewan ko. Ang saya-saya ng kwentuhan namin itong girlfriend mo dun sa KTV. Tapos bigla na lang akong nilapitan ng bouncer at pinaalis. Pero alam mo, ngayon alam ko na kung bakit ka nagkagusto dito kay Angel. Ang bango pala nito sa malapitan. Sinungaling ka talagang hayop ka? Totoo naman Langya. Kailangan lang pala bayaran ka para lumambot ka Sana nun pa sinabi mo. Tol, huling pakiusap ko na sa'yo to. Umalis ka na! Teka. Alam ko na. O ito, 1,000. Pwede ko bang makatable tong jowa mo ngayon? Bastos ka talagang hayop ka Uy, pre, tama na yan. Uy, Pre, ano ba yan? tama na. Di ba sinabi ko na tumigil ka na? Ha? Tigilan mo na kami. Dahil kung hindi, mas malala pa dyan ang aabutin mo. Tama na yan. Wow, ha? Ang yabang Alam nyo ba kung bakit ako gustong bugbugin ito? Makoy! Dahil nalaman ko kagabi na itong jowa niya, Ayaw mo talaga tumigil si Angel, anghel sa umaga, prosti sa gabi. Sinabi ko tumahimik ka na Hindi yan totoo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sinisiraan niya lang ako. Pare-pareho po kaming napatawag sa disciplinary office pagkatapos ng malaking skandalong yon sa kantin, Papa Dudut. Nagbanta po si Makoy na idedemanda si Jeremy dahil sa ginawang pananapak nito sa kanya. Pero binantaan ko din po siya, nakakasuhan ko rin siya ng paninirang puri. At dahil nga sa banta ng demandahan at nakaambang na malaking gulo, ay sinubukan na lang din po kaming pag-aregluhin ng mga opisyal sa eskwelahan namin. At bago po kami maghiwa-hiwalay ay pumayag na rin po kami.
Pero kahit na nagpaareglo po kami ni McCoy ay hindi pa rin po namin naiwasan ang kumalat ang chismis na bayarang babae ako sa buong campus. At dahil hindi naman po pwedeng magpa-press release doon o kung ano man ay hindi ko na rin po nadepensahan ang sarili ko na may kaibahan po ang pagiging prostitute sa trabaho namin sa KTV. Kaya ang ginawa ko na lamang po ay pinabayaan ko na lang. Pinabayaan ko na lamang na mamatay ang issue. Ang naisip ko, total ay 1 taon na lang din naman po ako sa eskwelahang yon, konting tiis na lang. At dahil sa mga nangyaring skandalo ay nagkaroon na rin po ako ng lakas ng loob na umamin sa pamilya ko tungkol sa trabaho ko. Total, matapos ng skandalo kay McCoy, hindi nagtagal ay umalis na rin po ako sa KTV. Nang mga panahon na yon ang naisip ko, kung magsasabi man po ako sa pamilya ko, tapos na ang phase na yon, nagawa ko na. At naging bahagi na lang yon ng aking nakaraan na wala na silang ibang pwedeng magawa kundi ang tanggapin na lamang. At sa awa naman ng Diyos, napaliwanagan ko rin naman po sila at naintindihan din po nila ako. Kahit na noong una ay talagang dinamdam po ito ng mga magulang ko, lalong lalo na si tatay. Nakagraduate po ako ng college kagaya ng pinangako ko sa mga magulang ko. At sa ngayon ay nagtatrabaho na po ako sa isang international company bilang isang IT specialist. Kami pa rin po ni Jeremy Papadudut. At sa katunayan nga ay binabalak na naming magpakasal sa 1 taon. Hopefully kapag natapos na rin po ang pandemya. Sa puntong ito ay masasabi ko pong nakalaya na rin po ako sa aking nakaraan. Sa ngayon ay handa na ako kung sakasakaling malaman man ng ibang tao o kahit ng mga kaopisina ko ang tungkol sa pagiging KTV girl ko noon. Wala na akong pakialam sa iisipin nila. Ang mahalaga ay tanggap ako ni Jeremy at ng aking pamilya. At higit sa lahat dahil alam kong hindi naman naging kabawasan sa aking pagkatao ang phase na yon ng aking buhay. At naging stepping stone pa yon para ako ay magtapos at makamit kung anuman ang mga bagay na tinatamasa ko sa ngayon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Angel. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever.